Hi guys! Welcome back to my channel. As you can see, bagong ligo ako ngayon kasi I'm getting ready to go to school. And, ano ba sabihin ko? Yeah, the purpose of this video is to share with you guys my skincare routine. Tanggalin ko lang to kasi parang ang weird tingnan. Wala akong masyadong tulog kasi natapos ako mag-film 2 o'clock kagabi or kaninang umaga. Ilagay lang natin yung headband para mawala ang mga sagabal na buhok. First off, kailangan talaga nalinisin natin yung ating mga mukha. And for me, it is a necessity na I cleanse my face with 2 cleansers, actually. This is the soap that I use every day. This one is from Acne Care. Actually, siya yung malaking bar, pero hinati ko lang siya sa gitna kasi ginagamit ko lang naman siya sa mukha ko, sa likod ko, sa underarms ko, like places where I usually get irritation or places where I usually get acne. But on days when I want to deeply cleanse my face, I go for this combination. This is the Origins Checks and Balances Frothy Face Wash. And this one is the Bubbling Pore Sonic Cleanser. Hindi na siya gumagana, hindi na siya nagba-vibrate, pero ang ginagamit ko na lang itong soft bristles niya. Especially on those days when I really have to take off my makeup. So, hindi lang sapat na tanggalin ko siya ng makeup remover. Kailangan talaga gagamit ako nito. Kasi may mga times na akala ko parang wala ng makeup sa mukha ko, pero every time gagamitin ko ito, makikita ko, may residue pa ng foundation dun sa brush. So, ibig sabihin, hindi ba totally natatanggal yung makeup sa mukha ko? And kapag hindi natanggal yung makeup sa mga mukha ninyo at may leftover residue doon, yun na nagiging tigyawa. After cleansing my face, it is necessary that I tone my face kasi ang ginagawa kasi ng paghihilamos, natatanggal niya yung dumi. Kasabay nun, natatanggal din niya yung natural oils ng balat mo. So, minsan may mga times na feel mo na parang batak na batak yung balat mo or sobrang-sobrang dry. It's because of the cleanser. Now, to start giving back the natural moisture of your face and para mag-start na yung tinatawag nila na pH balance sa balat ninyo, kailangan yung gumamit ng toner. Meron akong 2 toner na I use alternately. This one is the Herb Solution Toner. I got this from sa Ellie Melissa Urili, which is an online store sa Facebook. I will link her store down in the description box. This has witch hazel in it. And kapag mga days na gusto kong pagpalitin, eto naman yung T. Dickinson Witch Hazel Toner na nabili ko sa Healthy Options. Hindi ko binili yung mas malaki kasi I wanted to test it out first. Ito, sobrang mura lang 80 pesos lang siya and it works really, really good on my oily skin. But for now, ito ang aking choice para sa aking toner. And this cotton pad na I'm using is from the brand Kinepin, Kainpin, na nabibili ko lang siya sa Landmark sa may Trinoma. Kasi gustong-gusto ko tong cotton pad na to, walang tapon. Kasi kapag gumamit ka ng regular na cotton balls, wala lang, parang inabsorb lang lahat ng cotton balls yung nilagay mong product. I don't know guys if you can see, but immediately right after I put the Witch Hazel Toner, medyo nag-glow yung balat ko. And hindi siya yung feeling na parang may nakapatong na film of oil on my face. It feels so natural on the skin. And feeling ko nagsastart ng ma-nourish and ma-moisturize ang aking balat. Now, it's just recently that I added this in my skincare routine. This is the Jean Blanc Power Lift Eye Cream Snail Mucus. And this is also from Miss sa Ellie Melissa Urili. Hindi ako pala gamit ng eye cream kasi I find myself scratching my eyes at the middle of the night. Tapos paggising ko, sobrang puffy na ng mata ko. Or sometimes yung dito, parang feeling ko may nilalagay akong mantika sa ilalim ng mata ko. Ayoko ng ganong feeling. Pero ito, every time I use it, it feels like my skin wants to drink the product up. And sobrang nafe-feel ko dito underneath my eyes na nagpa-plump siya. Hindi siya bloated pero nagpa-plump siya na, how should I say it? Alam mo yung parang busog na busog siya sa moisture. Parang ganon. For sanitation purposes, gagamit ako ng Q-tip. So, lagay na natin siya sa aking under eyes. Tapos dito naman sa kabila. Ooh. And I use my ring finger whenever I apply anything near my eyes. Kasi this is the weakest finger. Walang masyadong pressure. Hindi kagaya kapag ito ginamit mo, dut-dut na dut-dut yung mukha mo. Pag ito, medyo soft and gentle yung pag-apply niya. And then, I just like to close my eyes just like this. Tapos, pabilog kong minamassage yung product. Until ma-feel ko na na-absorb na siya ng balat.
The next step is optional, pero I like to apply vitamin C on my face kasi nga wala akong masyadong tulog. Gusto ko ma-brighten up yung complexion ng aking balat. And this one is from Hope for Skin. Grabe, Hope for Skin, if you're watching this, nako, nauubusan na ako and I contacted you guys pero hindi kayo nagre-reply. Anyway, I love this vitamin C formula. Gusto ko yung sa kanila kasi unang-una yung amoy. Ang bango, amoy kalamansi lang siya. Parang ganun, kalamansi or parang lemon peel. Hindi kagaya sa iba na, ano bang product? Yun yung mga tomato serum, something na amoy bulaklak. Hindi ko gusto yung mga ganong amoy kasi amoy synthetic. Ito amoy natural lang. So, naglalagay din ako konti dito sa liig ko kasi syempre, prone din yan sa pag-age at sa pagtanda. Now comes the fun part, which is moisturizing the entire face. I have two options again. This one is from the Nature Republic. And ito yung kanilang aloe vera soothing gel. I love it so much. Wala nang halos naman, diba? Actually, I have 2 extra tubs dun sa aking, tawag dito, dun sa aking drawer. So, this is my option for today para mas feel kong ilagay ito sa mukha ko more than anything else. On some days, I go for my Eye White Aqua Moisturizer. Ito, amazing din to. Kapag wala kayo masyadong budget when it comes to your skincare, this one is very affordable and it works. And isa pang magandang bagay tungkol dito sa Eye White is meron siyang whitening effects sa inyong mga balat. Although, hindi ko masyadong napapansin yung whitening effects, pero mas napapansin ko na mas compatible siya sa oily skin. The last part of the skincare routine is putting on sunblock. And sobrang guilty ako sa hindi pagsusuot ng sunblock kasi wala akong makitang formula ng sunblock na, alam mo yun, kasi parang sa lahat na natry ko na, from both affordable to high-end, laging it leaves a thin film on my face. Pero, again, na-discover ko tong Hope for Skin na sunblock. Ito lang ang sunblock na talagang sobrang I absolutely love. Hope for Skin, mag-reply naman kayo dun sa message ko sa FB para makabili na ako. Kasi, alam nyo ba guys, by the way, it doesn't smell anything. Or if it has a smell, parang amoy, parang malinis na linen, malinis sa towel, ganon. Kasi naman, ito lang yung sunblock na talagang na-absorb kagad ng balat ko. Tapos, gel type kasi siya, kaya ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Actually, tinitipid ko na nga lang to kasi nga, maubos na siya. So, I'm on a hunt for a new sunblock pag hindi nag-reply sa akin si Hope for Skin. Actually, tapos na yung skincare routine, pero gusto ko lang umarte-arte ng konti. I like to spray my face with this Evian facial spray. Actually, tubig lang to eh. Tapos, parang, ayan. Para lang siyang, ano ba tawag doon? Hamog! Ayun! Para na siyang hamog sa aking mukha. O, diba? Basang-basa na yung mukha ko. And then, I just let it sit there. Para yung feeling na natutuyo yung tubig, di ba malamig yun sa balat. So, that's it, you guys. Thank you so much for watching this video. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And this is my daytime skincare routine for oily, acne-prone skin. If you want to see a nighttime skincare routine, meron akong mabilis na clip nun sa isa sa aking mga vlogs. Pero if you want me to talk more thoroughly about it, let me know down in the comment section. All of the products that I use on my face is down in the description box. Make sure that you check that out. And all of the online stores that I got these products from, nandun din. Pwede nyo silang puntahan. Tell them I sent you there, okay? Now, I have a question for you guys. Anong klaseng skin type meron kayo? And ano ang holy grail skincare product ninyo? Let me know down in the comments so that we can share it with everybody. And I'll see you on the next video. Bye, guys!